Ang laban sa gitna ni Sanji at ng isa sa four gods ng One Piece verse. At yun ay ang rain god na si Zaza, ang nightmare na na-create ni Killingham. Ganun na din ang pagpapatuloy ng laban ni Imu, ni Loki at ni Ragnir, na kung saan itong si Ragnir naman ang magpapamalas ng napakalupet na feat. At ang revelasyon ng isa pang god sa loob ng One Piece verse na nagngangalan na Dozan. And basing sa previous information at sa info na makikita natin sa spoiler na ito, chances are si Dozan ang Earth God or ang Forest God na posibleng pinatay na nitong si Imu. Makikita din natin dito ang flashback, ang literal na memories nitong si Brook na hindi pa natin malinaw nakita sa previous chapter. Kung sino talaga si Brook, ang kingdom na pinanggalingan niya, ang princess na si Shuri na kilala natin ngayon bilang si Gunko at ang queen ng Esperia Kingdom. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating chapter spoiler para sa One Piece chapter 1183. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Good Day Mermaid. As for the chapter cover para sa chapter na ito, na-feature daw ang Straw Hats na may kasama na napakaraming mga elephants. Hindi natin alam kung ano yon, si Zunisha ba o baka mga normal na elephants lang. Pinakaunang context ng chapter na ito guys, dumating na si Sanji sa village na inaatake ni Killingham. And knowing itong si Killingham guys, na isamon nga niya ang pinakinatatakutan niya. Ang isa sa apat na gods ng One Piece verse, ang rain god na si Zaza. Ang pinakakinakatakutan ng world government maging ng mga Celestials. Kung natatandaan nyo pa guys, nag-separate nga si Sanji at itong si Zoro. Itong si Zoro, pinupursue itong si Imu dahil tatalunin daw niya ito. Habang si Sanji naman, tutulungan niya ang mga nasa village ng mga giants. Tatalunin niya si Killingham at dahil doon kakailanganin din niyang talunin ang dream nightmare na si Zaza. But first question, sapat na bang lakas ngayon itong si Sanji para talunin ang isa sa mga four gods ng One Piece verse? I don't think so. Kakailanganin niya ng isang napakalaking power up para talunin si Zaza. However, we should also consider na hindi naman kasing lakas na 1:1 ratio ang Dream Nightmare Zaza na ito kumpara sa orihinal na Zaza. So for sure, kahit papano mahahanapan ito ng paraan ni Sanji. It is also possible na ang kailangan niya lang talunin dito ay itong si Killingham. Dahil kung sakaling ma-knockout niya si Killingham, baka ma-turn off din ang kanyang ability at mawala ang mga Dream Nightmares. Dahil question nga din dito kung malalabanan ba ni Sanji si Zaza. Kung iisipin nyo guys, babae itong si Zaza. At alam naman natin na never lumaban sa isang babae itong si Sanji. Dito na ba natin mawi-witness na ma-awaken at gamitin na ni Sanji ang kanyang Conqueror's Haki? We don't know that yet. But for sure, pag nakita na natin ang mga panels sa full chapter, may mga hints, foreshadowing kung magagamit niya na yon sa laban na to. Magkakaroon naman daw ng switching of scenes at makakarating tayo ngayon sa laban ni Imu, ni Loki, at nitong si Ragnir. Kung natatandaan nyo pa guys, mayroong napakadaming conversation na pinag-usapan ni Imu at nitong si Loki, maging si Ragnir, na hindi pa natin gaanong magets. Tulad na lamang ng binanggit nitong si Imu na isang traidor daw itong si Nidhogg. Ngayon, pinagbabantaan niya pa itong si Loki. Sinabi niya na si Loki at maging si Nika, mamamatay din sila tulad ni Dozan. Pero sino nga ba si Dozan? Possible na si Dozan ang isa sa four gods ng One Piece verse. If you think of it guys, there is no reason para i-align nitong si Imu si Dozan kay Loki at dito kay Luffy. Not unless isa siyang threat na ka-level nitong si Luffy at nitong si Loki. For sure, isa siyang napakalakas din na individual sa kanyang panahon. Pero ano nga ba ang kanyang possible na identity? Dalawa lang yan guys. Possible na si Dozan ay ang Forest God or ang Earth God. Ngayon dahil na-reveal na nga guys kung sino ang Rain God, ang Sun God, tanging ang Forest God at ang Earth God na lang hindi pa nare-reveal. Kung itong si Loki at itong si Imu ay ang isa sa dalawang natitirang gods na yon, maaaring si Dozan ay ang pinakahuli at ang ika-apat na god. Pero tulad na nga ng sinabi nitong si Imu,
itong si Nika at itong si Loki daw ay mamamatay tulad ni Dozan? Chances are, pinatay niya si Dozan na nangangahulugan na ang isang god level na karakter sa loob ng One Piece ay kayang-kaya niyang talunin. Then magkakaroon na naman guys ng switching of scenes, but this time kay Brook na naman tayo guys. Nakita natin sa previous chapter na pinatalbog at pinasabugan nga sila nitong si Imu. Pero ngayon, nagbabalik ng consciousness nitong si Brook. At ang mas maganda dyan guys, naaalala niya ng kanyang memories. This time, ang flashback na makikita natin, hindi lamang silhouette. Makikita na talaga natin kung anong tunay na itsura ni Brook. Ang setting ng flashback na ito ay noong 20 years old pa lamang itong si Brook at itong si Princess Shuri ay 7 years old pa lamang. Huwag kayong malito guys, si Princess Shuri ay itong si Gunko. At ang dalawang ito pala ay namumuhay noon sa isang kingdom na hindi pa natin nakikita, hindi pa natin naririnig sa kwento. Yun ay ang Esperia Kingdom. Tulad din ng nakita natin na clue sa flashback before guys, na-reveal na dito kung ano talaga ang estado nitong si Brook. Ano talagang klase ng karakter siya noon. Si Brook ay ang leader ng battle convoy para sa Esperia Kingdom. At dito nga guys, magkakaroon ng konting pagpapakitang gilas nitong si Brook. Meron daw isang gangster na sinubukan na patayin nitong si Queen na pinigilan nitong si Brook. At hindi lang yon, ang buong sindikato ay pinatumba niya. Pero ang malala dyan guys, hindi naman pala niya dapat protektahan itong si Queen. Dahil honestly, ang Queen na ito, ang reyna ng Esperia Kingdom ay napakalakas din. Dahil ang Queen na ito ay ang former leader ng defense convoy para sa Esperia Kingdom. Walang sense na depensahan nito ni Brook. Dahil kung siya ang former leader ng military, of course, malakas siya at hindi siya basta-basta matatalo ng isang gangster lamang or ng isang syndicate. However, this is where the chapter spoiler ends sa pag-cut off ng flashback nitong si Brook. And for sure, sa flashback na ito, makikita natin ang rason kung bakit nagkaganito si Brook, kung paano niya nakain ng kanyang devil fruit, at kung bakit may napakatinding trauma si Brook na hindi niya basta-basta maalala ang kanyang memories, na ngayon, nangyayari at makikita na natin. Hindi lang yan guys, napakalaking misteryo kung sino nga ba si Dozan, at kung bakit ina-align talaga siya nitong si Imu kay Nika at kay Loki. And good news guys, there will be no chapter break next week. Kaya naman sa susunod na Martes ay maire-release agad ang spoiler para sa chapter 1184. Pero kahit na ganun, magkakaroon pa tayo ng full chapter review this coming Friday guys. Kaya always stay tuned. Siguraduhin nyo na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.